Nagsimula ang movie sa mga galit na taga-baryo upang bitayin ang isang ina na si Marnie. At hindi natin alam kung bakit nila ipinarada ang kalahating hubad na katawan ng kawawang si Marnie. At pagkarating nila sa isang malaking puno ay isinumpa silang lahat nito na siya ay maghihiganti. At pagkatapos ay pinatay na nila ito sa pamamagitan ng pagsabit sa malaking puno na iyon. At makaraan ng 47 years ay umupa sila Rahayo kasama ang kanyang dalawang mga anak sa bahay ni Mr. Bodry. Samantala ay nakakita si Anissa ng mga nakasabit na mga pangontra sa sala at sa bintana. At kinagabihan habang kumakain ay may itinuro si Ian sa isang bangko kahit wala namang tao. Kinabukasan habang papunta sila ng tindahan ni Ian ay binastos sila ng mga tambay. At makikitang ipinagtanggol sila ng taga-baryo na si Tama. At habang bumibili si Anissa ng isda sa isang tindahan ay nakakita na naman siya ng isang pangontra na nakasabit doon. Samantala ay makikitang sinusunog ni Rahayo ang mga pangontra na nakuha niya sa kanilang bahay na inupahan. At sa talon ay binigyan ni Irma ng pangontra si Ian, ngunit nagalit si Anissa sa kanya dahil isa siyang babaeng may konti. At sa pagsapit ng takip silim sa baryo ay takot na takot ng pinauwi ng tindera ang mga bata. Samantala sa bahay nila Rahayo. At habang nagdadasal si Tama ay bigla siyang nakarinig ng isang babaeng tumatawa at biglang nagpakita ito sa kanyang harapan. Samantala habang nagdadasal si Anissa. At paglabas ay ginising niya si Rahayo dahil tila sinasaniban ito at nagsasalitang mag-isa. Oh, noon ba pa po? Kinabukasan ay inutusan siyang bumili ng ink ni Rahayo. At habang naglalakad ay nakita niya na binabastos ng mga tambay si Irma, kaya tinulungan niya ito. At makikitang sinundan siya ni Irma sa gitna ng kagubatan. At pagkatapos ay lumapit siya sa isang malaking puno dahil tinawag nito ang kanyang pangalan. At laking gulat niya nang bigla siyang pinigilan ni Irma. At nang ambahan niya ito ay ibinigay nito sa kanya ang nahulog niyang wallet. At nang makita sila ni Tama ay inawat na sila nito. At pagkadating nila kila Tama ay sinabi ni Anissa na magpapasama sana ako sayo na bumili ng ink. At pagkatapos ay kinuwento ng nanay ni Tama na mabait naman si Irma kahit na may konti at dinukot siya ng Huevo Gombel nang maliit pa siya. Ngunit sinabi ni Anissa na hindi naman siya naniniwala sa mga kwentong bayan. Samantala sa bahay ay pinakialaman at ginulo ni Ian ang laptop ng kanyang ina, kaya't napasigaw ito sa galit sa kanya. At pagkadating nila Anissa ay naabutin niya sa labas si Ian dahil pinarusahan siya ni Rahayo at hindi siya nito pinapasok sa loob ng bahay. Kaya't ibinigay na lang ni Anissa ang pasalubong niyang coloring book kay Ian upang hindi na ito mag-drawing sa laptop ni Rahayo. Pagkatapos ay pumasok na siya upang ihanda ang kanilang hapunan. At nang kunin na ng courier ang mga dokumento kay Rahayo, ay napansin ni Anissa na nawawala na si Ian. Kaya't agad niyang hinanap ang kapatid sa labas. At nang makita niya si Irma ay hinanap niya dito si Ian, ngunit nag-iiyak lang si Irma at iniwanan na siya nito. At pagka-uwi ay tinanong siya ni Mr. Bodry kung hinanap na ba niya si Ian sa buong kabahayan. Naghanap na po ako sa buong kabahayan at buong baryo. At pagkatapos ay ikinwento ni Mr. Bodry ang alamat ng nakakatakot na Huevo Gombel sa kanilang baryo. Na nung araw ay may isang magandang babae na nagtitinda ng halamang gamot na ang pangalan ay Marnie. Iwis ba? Saya. At habang papauwi ay pinagtripan at binastos siya ng grupo nila Jantra. At pagkadating nila sa gitna ng kagubatan ay nanlaban sa kanila si Marnie. Kaya't sinaktan siya at ginalaw nila Jantra. Pagkatapos ng 9 na buwan ay makikitang humihilab na ang tiyan ni Marnie. At makikita din na tinatawag siyang may sayad ng mga bata sa daan. Kinagabihan ay kinagat niya ang pusod ng sanggol ng manganak siya sa isang malaking puno. At pagkatapos niyang manganak ay initak niya ang isang kasamahan ni Jantra na gumalaw sa kanya. At laking gulat ni Jantra nang makita niya ang putol na ulo ni Midon. Kinabukasan dahil nag-aalala si Sumiyati sa anak ni Marnie, kaya't kinukuha niya ang bata kay Marnie upang maalagaan. Ngunit sinabi ni Marnie sa kanya na sapat na ang panggagahasa at pangwawasak ng asawa at anak mo sa buhay ko. Ngunit sa halip na tulungan ay hindi siya pinaniwalaan at pinagalitan pa siya ni Sumiyati. At nang malaman ng mga taga-baryo ang pagkamatay ni Midon, ay pinagtulungan siyang hulihin at hinubaran pa siya ng mga ito.
At sinabi ni Badri na dahil may kasalanan ang pamilya namin, kaya't inalagaan ng ina ko ang anak ni Marnie, at dahil mahina ang bata ay namatay din ito. At pagkamatay ni Marnie ay nagsimula ng mawala ang mga bata sa aming baryo, lalo na yung mga bata na pinabayaan ng kanilang mga magulang. At kung mabalik man ang mga bata ay nagkakaroon nito sakit sa kanilang pag-iisip. At si Irma ang huling batang dinukot ng Huevo Gombel. Kaya't sinisi ni Anisa si Rahayo, kung hindi mo sana pinabayaan at pinarusahan si Aon ay hindi sana siya nawala. Pagkatapos ay nagpatulong sila at isinama nila ang mga taga-baryo upang hanapin si Aon. At habang naghahanap ay nakita ni Anisa si Marnie sa daan at pagkatapos ay bigla siyang nawala ng malay. At nang magising siya sa ospital ay sinabi ni Rahayo na patawarin mo ako dahil naging mahigpit ako sa inyo. Nasaan na po si Alan? Hindi pa din siya nakikita at mga pulis na ang naghahanap sa kanya. At pagkatapos ay sinabi niya sa puno na, Marnie, alam kong kinuha mo si Alan, lumabas ka dyan at hindi ako natatakot sa'yo. Kung ibabalik mo si Alan ay gagawin ko ang lahat ng gusto mo. At pagdating ni Tama ay nakita niyang bumaba sa puno si Marnie. At agad niyang dinasalan ang puno. Samantala sa bahay ay nagsisisi si Rahayo at humihiling siya sa Diyos na ibalik na si Alan. At laking gulat niya nang makita niya ito sa labas ng bahay. Kinabukasan ay naiyak sila sa tuwang mag-ina at inakap nila si Alan. Samantala ay sinabi ni Badri kay Tama na kahit anong gawing putol namin sa puno ay hindi namin magawang maputol ito. At dahil may mga namamatay ng mga nagpuputol, kaya't mula noon ay wala nang sumubok na putulin ang punong iyon. At sa bahay ng hawakan ni Anisa ang pangontra. At pagkabili sa tindahan ay tila nasaktan ang kanyang tenga nang marinig niya ang tunog ng oras para sa pagdarasal. At kinabukasan ng maalimpungatan si Rahayo. Isang araw ay masayang-masaya si Anisa nang dumating ang kanyang kaibigan na si Poppy. At sa loob ay sinabi ni Poppy na madaming multo sa loob ng bahay niyo Anisa, at mag-iingat ka dahil may isang napakapanganib na nilalang at siya ang nilalang na dumukot kay Alan. Kinagabihan ng patulugin ni Anisa si Poppy. At kinabukasan sa may talon ay sinabi ni Poppy kay Anisa na may nararamdaman akong kakaiba sa'yo, at minsan kapag tinitingnan kita parang hindi ikaw ang nakikita ko. Ewan ko ba, nagsimula ito nung bumalik si Ann, na parang blanco ako at parang hindi ko nakontrolado ang aking sarili. At pagka-uwi ay binigyan ni Irma ng pangontra si Poppy. At nang hawakan ni Poppy si Irma ay nagkaroon siya ng pangitain ng dukutin ng Huevo Gombel si Irma. Pagkatapos ay nakita niya na tila sinaniban si Anisa habang buhat-buhat nito si Alan. At habang kumakain sila sa lamesa ay hindi na nakayanan ni Anisa ang espiritu na nasa katawan ni Poppy. Kaya't agad na siyang pumunta ng kusina. At nang sundan siya ni Poppy ay inatake niya ito ng kutsilyo. At pagkatapos ay humiwalay na ang demonyong kaluluwa ni Marnie sa katawan ni Anisa. At nang lagyan siya ng tris sa noo ni Poppy ay bigla siyang nawala. At sa kwarto nang sabihin ni Tama na kailangan niyang gawa ng rukiya si Anisa dahil may sanib pa din ito. At nang sundan niya si Rahayo sa kabilang kwarto ay hinagisan siya ng mga pangontra ni Irma. At nang lapitan ni Rahayo si Aon ay inihagis siya nito. At nang sabihin niya kay Marnie na ibalik mo sa akin ang anak ko. At nang mag-usap sila ng puso sa puso bilang mga ina ay biglang. At sa labas ng magising si Anisa at Irma ay nakita nila na kinuha na ni Marnie si Alan.
At kinabukasan sa libing ni Rahayo ay sinabi ni Aniso na, nangangako ako na hahanapin ko si Aan. Pagkatapos ay nakita nila ang libingan ng anak ni Marnie. At nang makita nila si Irma ay sinabi nila Poppy at Tama na tutulungan nila si Aniso na maghanap kay Aan. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.